Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sa ibang eksena sa blood storage entrance. Sa ulan, nakatayo si Saint Singer sa malaking pinto, basang-basa mula sa malakas na bagyo. Guro, maaari bang magkaroon ng pahintulot si Singer na pumasok? Sinabi ni Viking Ling, kakaalis ko lang mula sa ikatlong palapag ng basement. Kailan dumating si Saint? Naisip niya sa kanyang sarili, dapat siya ay narito lamang bukas ng hapon, habang si Xiao Chen ay dapat dumating sa umaga. May naging mali ba? Sinabi ni Viking Ling sa kanya, pahintulot na ibinigay, pumasok ka. Binuksan ang pinto, at sinabi ni Saint Singer, opo, guro. Tanong ni Viking Ling, bakit ka nagpunta upang hanapin ang taong ito? Sumagot si Saint Singer, si Singer ay hindi maipaliwanag na nag-aalala, kaya dumating siyang tingnan. Sinabi ni Viking Ling, ano ang ibig mong sabihin? Sa palagay mo ba ang lalaking si Xiao Chen ay magagawang magplano laban sa taong ito? O sinasabi mong mabigat na nasugatan ako ni Muxinlan at naging isang cripple? Bigla, may malakas na kulob na kumulo sa labas. Natakot si Saint Singer at sinabi, hindi maglalakas loob si Singer. Si Singer ay lamang ing. Nakinig si Viking Ling sa kulog at naisip sa kanyang sarili, nakuha ko na, kaya pala. Dahil sa kulog sa nang pinatay ang mga magulang ni Saint Singer, sa parehong gabi pagkatapos kong iligtas siya, mayroon ding isang mabangis na bagyo na tulad na ngayon. Iyon ang pinakamalaking trauma sa puso ni Saint Singer. Sa orihinal na laro, kung mananalo ka sa batang ito ay depende sa kung gaano ka perpekto ang pag-manage ng plot sa mga araw na umuulan. Tiningnan niya si Saint Singer, basang-basa at lumalamig ang kanyang katawan. Biglang bulong ni Saint Singer, si Singer ay nais na matulog kasama ang guro. Hinawakan niya ang kanyang basang katawan. Nagulat at namula si Viking Ling, sinabi sa kanyang sarili, Saint Singer. Bagamat napaka-mesmerizing mong tignan ngayon, ang pangunahing kaganapan ng pagpatay kay Xiao Chen na magdederail ng main plot ay malapit nang mangyari. Hindi dapat magkaroon ng anumang potensyal na problema. Sinampal niya ang armrest ng kanyang trono at sinabi, ganoon lang. Pagkatapos ay sumigaw siya, kapalmoks. Bigla, tumakbo si Saint Singer patungo kay Viking Ling at niyakap siya, sumisigaw. Itinulak niya ang kanyang katawan laban sa kanya at sinabi, si Singer ay talagang natatakot sa kulog. Pakiusap, guro, tanggapin niyo ako para sa isang gabi. Isang gabi lamang. Pakiusap, guro. Namula si Viking Ling, ang kanyang utak ay naglo-load ng mga naglalabang isip. Pumasok si Saint Singer sa pagitan ng kanyang mga binti, at sinabi ni Viking Ling, anong kinalaman ng pagkatakot sa kulog sa taong ito? Ang blood storage ay nagbabawal sa sinumang tao maliban sa taong ito na manatili. Kung gagawa ako ng eksepsyon at tatanggapin kita para sa gabi na ito, saan pupunta ang aking pride bilang Panginoon ng Yuluo Temple? Ilang sandali pagkatapos, sa blood storage royal residence ng underground palace, tahimik si Viking Ling habang natutulog si Saint Singer sa kanyang tabi. Sinabi ng isang system notification, congratulations to the host. Para sa matagumpay na pagpapakalat ng great love. Sinabi ng isa pang notification, points na iginawad, 25. Kasalukuyang points, 7,500. Sinabi ni Viking Ling sa kanyang sarili, ang aking karakter. Ang aking karakter bilang Demon Lord ay malapit nang bumagsak. Walang makakaintindi sa akin. Ang aking personalidad ay sobrang caring at considerate. Sandali niyang tiningnan si Saint Singer habang sinusubukan nitong maging tahimik sa kabilang bahagi ng kama. Naisip niya sa kanyang sarili, guro, siya. Maliwanag na ang pagkakaroon lamang ng immortality ang nasa kanyang puso. Paano ako makakapagkumpara doon? Ngayon talagang pinatawad niya ang aking pagkamapagmataas at tinanggap pa ang aking takot na pinayagan akong matulog kasama siya. Karapat-dapat ba akong maging ganito kasaya? Maaari ba akong maging mas masaya? At namula siya habang nagkunwaring natutulog. Bigla, may malakas na kulob na kumulo sa labas at niyakap niya si Viking Ling, aksidenteng inilagay ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang robe. Nag-react si Viking Ling ng may sinabi niya sa kanya, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan ang taong ito? Nauunawaan mo bang napapasok ka sa bulo? Si Saint Singer, natatakot mula sa kulog, ay nagsabi, guro, ako si Singer. Napakalamig ng mga kamay at binti ni Singer, at sinusubukan lang niyang painitin ang mga ito. Hindi kailanman mag-advance si Singer sa susunod na hakbang.
Nagulat si Bai Qingling at sinabi sa kanyang sarili, mag-advance sa susunod na hakbang. Teka sandali. Bigla siyang umupo at sinabi sa kanyang sarili, ang oras kung kailan dumating si Saint Singer upang hanapin ako ay na-advance. Nagsasabi ba ito na mas maaga darating si Xiao Chen upang patayin ako? Kung papunta na si Xiao Chen sa Yuluo Temple, ngayon ay hindi ang oras para matulog. Hinawakan ni Bai Qingling si Tantay Linging at sinabi, Saint Singer, bumangon ka. Sinabi ni Saint Singer, Guro. Sinabi ni Bai Qingling, mayroong napakahalagang misyon ang taong ito para sa iyo. Mula ngayon, kailangan mong sundin ang bawat salita ng tao. Sa ibang eksena sa paanan ng bundok ng Yuluo Temple, uminom ang isang kabayo sa ilog at biglang may tumalon sa likod nito. Si Xiao Chen yon, sumisigaw, Bai Qingling. Narito na ako. Ngayon ang araw na ikaw ay mamamatay. At ang araw na ako, si Xiao Chen, ay magiging tanyag. Sa bundok, nag-concentrate si Tantay Linging sa pagtugtog ng kanyang gukin. Bigla, may nagsabi sa kanya, 7 araw na ang lumipas. Hindi mo ba gustong makita ng personal ang pagtatapos ng demonyong iyon? Si Hongi iyon. Sumagot si Tantay Linging, ikaw ang aking pinakamalapit na kapatid, dapat mong maunawaan na bago ako lubusang mahiwalay sa aking guro, hindi ako magtitiis ng anumang paninirang puri mula sa iba. Sumagot si Hongi, sige, mali ang hallmaster na ito, tama ba? Kaya pupunta ka bang personal na ihatid ang iyong Panginoong Guro? Sinabi ni Tantay Linging, hindi na kailangan. Sinabi niya sa kanyang sarili, siya ang aking walang hanggang bangungot. At ang apple ng aking. Si Xiao Chen, habang nakasakay sa kanyang broadsword, ay nagsabi, ang transportation jade talisman ni Tantay Linging ay talagang kapaki-pakinabang. Walang isang disipulo na nagbabantay sa mga pintuan ng Yuluo Temple na nagtanong sa akin. Dumating siya sa kanyang destinasyon at sinabi sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang gate, mukhang ang aking tagumpay ay kalooban ng langit. Sinabi niya sa kanyang sarili, bukod pa sa secret weapon na ibinigay ng guro, kailangan ba ako, si Xiao Chen, na matakot? Bigla, sinabi ni Saint Singer, Senior Brother Xiao. Nagliwanag ang mundo ni Xiao Chen, at sinabi niya, Junior Sister Singer. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi, matagal na siyang malamig sa akin, hindi ako maaaring maging mabait sa kanya agad. Bigla siyang umiti at sinabi, ayo, Sister Singer, sa wakas ay handa ka ng pansinin ako. Lubhang nabalisa ang iyong senior brother dahil sa iyo. Sinabi ni Saint Singer, nagkakamali si Brother Xiao. Si Singer ay lihim na nagmamasid sa mga galaw ng demonyong iyon kamakailan. Kung napansin ng demonyo na si Brother Xiao Chen ay pumunta upang hanapin ako, iyon ay magiging kapahamakan. Sinabi ni Xiao Chen, kaya si Sister Singer ay nag-aalala para sa akin. Dapat ko nang malaman. Hahaha. Dahil 7 araw na ang lumipas, hindi na kailangang mag-alala. Bakit hindi tayong dalawa ang pumasok ng sabay at patayin ang ulo ng demonyong iyon at gawing tanyag ang ating mga pangalan sa buong mundo? Sinabi ni Saint Singer, ngunit si Singer ay natatakot pa rin. Ang demonyong iyon ay ang panloob na trauma ni Singer. Mahirap para kay Singer na itapon ito sa loob ng maikling panahon. Hinawakan ni Xiao Chen ang kanyang espada at sinabi, nauunawaan ko, ngunit walang problema. Inihagis niya ang kanyang broadsword at dinagdag, ang iyong senior brother ay personal na pupugutan ng ulo ang demonyong iyon ngayon at papalisin ang ulap sa iyong. Kaya namang manalo ng Oscar si Saint Singer. At umarte siya, sinabing, ganap na asa si Singer kay Brother Xiao. Sinabi ni Xiao Chen sa kanyang sarili, napaka-cute niya. Dapat na napakaagang pumunta siya rito upang ako ay i-cheer. Naging seryoso at tahimik si Saint Singer habang bumubukas ang pinto, at pareho silang lumakad pababa ng hagdan. Sinabi ni Xiao Chen, kakaiba ito. Tama ba ang ating daan? Dinagdag niya sa kanyang sarili, ang secret weapon na ibinigay ni Guro Yuxuzi sa akin ay nasupres ng isang hindi kilalang kapangyarihan. Kung patuloy na lalakas ang kapangyarihang ito, ang sandata na ito ay hindi makakapag-release ng 10% ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Saint Singer, Sister Singer, hindi na tayo makakababa pa. Bumalik tayo sa huling fork sa daan at humanap ng bagong passageway. Tanong ni Saint Singer, ano ang nangyari? Napakatagal nang naglingkod si Singer sa demonyo. Tiyak na walang pagkakamali. Ito ang tanging passageway papunta sa ikatlong palapag ng basement kung nasaan ang demonyo. O ba na si Senior Brother Xiao ay hindi talaga nagtitiwala kay Singer. Agad na sinabi ni Xiao Chen, hindi.
Paano mangyayari yon? Huwag kang magalit. Ang iyong senior brother ay makikinig sa'yo. Magpatuloy tayo sa pagbaba. Ilang sandali pagkatapos, dumating sila sa dulo ng hagdan. Sinabi ni Xiao Chen, iyon ay Gui. At nakakita siya ng isang bagay sa layo. Bigla, nagsara ang daan sa likod. Sinabi ni Bai Qingling kay Xiao Chen, Marshal Nephew Xiao, ito ang unang pagkakataon nating magkita. Ikinagagalak kitang makilala. Sinabi ni Xiao Chen, Bai Qingling. Hindi ka pa rin patay. Umarte si Shen Xinger na nagulat, bakit hindi siya mukhang nalason at malapit ng mamatay. Maaaring hindi lang niya na-recover ang kanyang mga kakayahan, kundi naalis pa niya ang pill poison. Nagulat si Xiao Chen at sinabi, Singer, huwag kang magpanik. Tignan ang kanyang kamay. Ito ay isang sintomas ng Void Soul Eater pill poison. Siya ay naging terminally ill at walang paraan upang siya ay mailigtas. Sinabi niya sa kanyang sarili, sobra siyang nag-aalala, ang demonyong iyon ay malinaw na nagbubulag-bulagan. Sinabi ni Bai Qingling, Xiao Chen. Hindi. Umalis ni. Tahimik siyang nakatayo sa isang distansya. Sinabi ni Shen Xinger, Brother Xiao, nagsasambit ba siya ng mga incantations upang i-activate ang isang formation array? Tiyak na iniisip niyang gamitin ang mga restriction ng blood storage para sa kanyang huling pakikibaka. Kumislap ang mga mata ni Xiao Chen at mumiti siya habang naghahanda na umatake sa kanyang ragging aura. Sinabi niya, hindi kita hahayaang gawin ang nais mo. Ginamit niya ang kanyang skill, Yin Gi Sword Technique. Bumulong si Bai Qingling, sinabing hindi. Sabik na nag-charge si Xiao Chen at sinabi, nagmamakaawa ba siya? Huli na. Sinugod niya si Bai Qingling, sumisigaw, mamatay ka. Pagkatapos ay sabik na sinabi niya, ginawa ko ito. Sa wakas ay nagawa ko ito. Mamatay ka ng ako ang bahalang alagaan ang iyong mga disipulo para sa iyo. Bigla, huminto siya at nagulat. Sinabi niya, ano, habang unti-unting nawawala ang katawan ni Bai Qingling. Sinabi ni Xiao Chen, hindi ikaw si Bai Qingling. Nagbago ito sa katawan ni Xiao Yi. Nagpatuloy siyang magsalita ng may gulat at hindi paniniwala, ikaw ay kuya. Nagulat si Xiao Chen at tiningnan ang kanyang kapatid. Sinabi niya, ikaw ay si Xiao Yi, at nanginginig. Sinabi ni Xiao Yi, little brother. Pinulot ni Xiao Chen si Xiao Yi at sinabi, kuya. Ano ang nangyayari? Bakit ka narito? At bakit mo kinuha ang anyo ng demonyong iyon? Sinabi ni Xiao Yi, lahat ay plano ng demonyong iyon, gusto niyang Bigla, isang beam ng energy ang tumama mula sa isang distansya at tinamaan si Xiao Yi na lumikha ng isang malaking butas sa kanyang katawan. Sinabi ni Xiao Chen, ha, at tiningnan sa distansya. Sinabi ni Bai Qingling, Diray, ang unang bagay na ginawa ninyo pagkatapos magka-reunite ay mag-unleash ng isang fatal. Kayong magkapatid ay talagang mapagmahal sa isa't isa. Ang taong ito ay hindi matiis ang kanyang itsura ng paghihirap, kaya binigyan ko siya ng mabilis na kamatayan. Hindi ba dapat kang magpasalamat sa kanyang ngalan, Nephew Xiao? Sumigaw si Xiao Chen, ikaw ang gumawa sa kanya ng ganito. Hindi mo man lang kami pinayagang magpalitan ng ilang salita. Sinabi ni Shen Xinger, tanga ka, nauunawaan mo na ba ngayon? Ang lahat ng ito ay bahagi ng kahanga-hangang katalinuhan ng guro. Sinabi ni Xiao Chen, tinatawag mo siyang Guro. Xinger, ikaw Yi. Hinawakan ni Bai Qingling si Shen Xinger ng mas malapit, hinawakan ang kanyang mga labi, at sinabi, ang disipulo ng taong ito ay natural na aking alipin din, huwag mong sabihin ngayon mo lang nalaman ang mga tuntunin ng demonic path. Sinabi ni Xiao Chen, Xinger, ako, si Xiao Chen, ay matagal nang naghahanap ng iyong pabor. Kanina lang, hinawakan ko lamang ang iyong kamay at iwasan mo sa ganitong Ngunit ngayon, iniseduce mo ang demonyong iyon na hawakan kali. Bumagsak si Xiao Chen sa lupa at sumigaw ng hindi makapaniwala, hindi. Bakit mo ako nilinlang? Bakit? Xinger. Bakit mo kami tiniwalad? Sinabi ni Shen Xinger, tiwalad. Simula pa, ang guro ay talagang nagmamalasakit sa akin. Handa akong maglingkod sa kanya hanggang sa aking huling hininga at ibigay sa kanya ang lahat ng aking mayroon. Tungkol sa iyo, Xiao Chen, sinadya mong hikayatin kaming magkakapatid na patayin ang guro. Napakapuot ko sa iyo na gusto kong bunutin ang iyong kaluluwa at balatan ka. Gusto kong ipagnasa mo ang kamatayan ngunit hindi ito magagawa.
Sinabi ni Xiao Chen sa kanyang sarili, hindi. Tiyak na hindi sasabihin ni Xinger ang ganitong mga salita. Ang demonyo ay tiyak na gumagamit ng human puppet technique upang kontrolin siya. Sumigaw si Xiao Chen, basta patayin kita, Bai Qingling, maililigtas ko ang aking Xinger. Kahit na hindi ka nalason, hindi mo ako matatalo dahil sinira ni Muxinlan ang iyong at nagsimula siyang umatake kay Bai Qingling. Sinabi ni Shen Xinger, Guro, mag-ingat. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, demonic eye. Saksihan ang katotohanan sa isang tingin. Ang distribusyon ng puwersa ng espada at ritmo ay lahat na malinaw sa aking mga mata. Ito ang sandali. Bigla, hininto niya ang broadsword gamit ang dalawang daliri, at sila ay nagtinginan sa isa't isa ng sandali. Sumigaw si Xiao Chen, ito ay Virtuoso Realm Cultivation. Paano ka nagkaroon ng Virtuoso Realm Cultivation? Impossible. Tiyak na imposible. Sinabi ni Bai Qingling, ang combat power na maaaring i-unleash ni Nephew Xiao ay pinakamataas na katumbas ng Virtuoso Stage, tama ba? Ang taong ito ay gagamit lamang ng cultivation upang makipaglaban sa Virtuoso Stage kasama mo, pabor din ito sa'yo. Kung hindi, saan ka kukuha ng kapangyarihan? Bigla, binasag ni Bai Qingling ang espada ni Xiao Chen. Sinabi ni Xiao Chen sa kanyang sarili, ang espada na personal na pinanday ni Guro Yuxuzigi. Sinabi ni Shen Xinger sa kanyang sarili, ang cultivation ng guro ay naroon pa rin. Tama nga, ang masamang babaeng si Muxinlan ay hindi nakapag-destroy ng cultivation ng guro. Ang apocalyptic demon lord na kinatatakutan ng lahat ay bumalik. Sinabi ni Bai Qingling, oras na para matapos ang kasiyahan. Dapat mong gamitin ang iyong secret weapon, ang 12th grade demon suppressing golden lotus. Sinabi ni Xiao Chen, paano mo nalaman ang bagay na ito? Ang bawat galaw ay nasa loob ng iyong mga kalkulasyon. Ngayon na dumating na ito sa ganito, wala na akong ibang maaasahan kundi ang guro upang protektahan ako. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili, ikaw na demonyo. 8 energies of the heavens, be mine to command, kill all that is evil. 12th grade demon suppressing golden lotus, rise. Bigla, nagliwanag ang kwarto sa golden light. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, sa wakas ay ginamit mo ang iyong Ang golden lotus na ito ay talagang may kakayahang makasakit kay Bai Qingling sa immortalization stage. Ang insignificant na katawan na ito nakaka-recultivate lamang sa virtuoso stage ay hindi makakatiis sa bagay na ito. Ngunit buti na lamang na alam ko na ang orihinal na plot. Basta maghanda ako ng maaga, hindi imposibleng makalabas sa sitwasyong ito. Ang legacy ng Demon Lord ay hindi rin maaaring maliitin. Bigla, sumabog ang golden lotus. Sinabi ni Xiao Chen, ito. Muxinlan, ikaw na sinungaling na puta. Sinubukan kong patayin ang demonyong ito dahil nagtiwala ako sa iyo. Pinahamak mo ako. Bigla, sinabi ni Bai Qingling, Nephew Xiao, oras na para tapusin natin ito. Tanong ni Xiao Chen sa kanyang sarili, talaga bang mamamatay ako dito ngayon? Kung sana lang sinunod ko ang payo ng babaeng iyon, hindi ako magwawakas na ganito. Napaka-unwilling ko. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, sa wakas ay hinintay ko ang basta masquash ko ang langgam na ito, makakaligtas ako sa unang episode ng plot. Bumagsak si Xiao Chen sa lupa at sinabi, huwag kang lalapit sa akin. Sinabi ni Hua Yuerong, guro ng Qiangming Sex Yin Gate Temple, Temple Master Bai, pakitigil. Tumingin si Shen Xinger sa likod at sinabi, sino yon? Tiningnan siya ni Bai Qingling at sinabi, ikaw ay Tahimik na nakatayo si Xiao Chen sa isang distansya, at si Hua Yuerong iyon, guro ng Qiangming Sex Yuluo Temple. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, hindi siya kailanman inilarawan sa orihinal na laro at binanggit lamang, ngunit ang katawang ito ay nakilala siya sa isang tingin. Si Hua Yuerong, ang tanging junior sister na minahal ni Bai Qingling habang nasa ilalim ng pagtuturo ni Xiaoshi. Ang isang hindi maipaliwanag na sakit sa aking puso, ngunit hindi ko maalala ang buong mga alaala ng oras na ginugol kasama ang junior sister. Para bang ang pagsasanay sa demonic arts ay naglibing sa lahat. Sa orihinal na plot, ang tanging natira sa kanilang relasyon ay ang isang withering magnolia de la Valle. Sinabi ni Bai Qingling kay Hua Yuerong, guro ng Qiangming Sex Yin Gate Temple, kaya ang Veiled Saintess ay nagdesisyon na pumunta ng personal. Ang blood storage ng taong ito ay talagang naparangalan ng iyong presensya. Sinabi ni Hua Yuerong, Temple Master Bai, ang aking disipulong si Xiao Chen ay lubhang nakasakit sa iyo. Paano balak ni Temple Master Bai na harapin siya?
Sumagot si Bai Qingling, hehe, bagamat ang pagiging taksil ay hindi isang malaking bagay para sa isang tao ng demonic path tulad ko, ang mga taong nakasakit sa akin, paano sila mabubuhay? Bigla, nagulat si Bai Qingling at sinabi, mula sa tono ni Temple Master Bai, tila walang lugar para sa negosasyon. Sinabi ni Huai Yuerong, Guro. Huwag kang matakot sa kanya, Guro. Sinabi ni Bai Qingling, malapit nang mamatay at nagbubulag-bulag. Sinabi ni Xiao Chen, ang demonic path ay walang inhibisyon, ito ang pinakamahusay na oras upang patayin siya at maging tanyag. Kapag nawala ang pagkakataong ito, hindi na magkakaroon ng isa pa. Bigla, naramdaman ni Xiao Chen ang sakit at sumigaw. Gumalaw ang isang madilim na aura at tinamaan ang braso ni Xiao Chen. Bigla siyang natahimik at pawisan. Sinabi ni Xiao Chen kay Huai Yuerong, Guro, ikaw, Li. Sinabi ni Huai Yuerong, dahil mamamatay ka na rin naman, mamatay ka na lamang sa ilalim ng aking espada. Sa hindi bababa sa iyong guro ang naghahatid sa iyo. Ito rin ang parusa sa paglabag sa mga utos ng iyong guro. Sinabi ni Saint Singer, Temple Master Hua, bakit ka nakikialam sa mga galaw ng aking guro? Sinabi ni Huai Yuerong, ano ang tinawag mo sa kanya? Guro. Kapalmoks. Hindi ito lugar para sa mga juniors na makialam. Nang una kitang makilala ng taong ito ang iyong guro, hindi ka pa ipinapanganak. Pareho silang nagtinginan ng matatalim na mga tingin. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, napakatanga, aking junior sister. Ang pagkalmot na yon ay hindi man lang pumatay kay Xiao. Si Huai Yuerong ay tiyak na nag-iisip na magkunwaring kunin ang kanyang bangkay upang siya ay mailigtas. Napakakatawa. Tiyak na hindi ko hahayaang makatakas si Xiao Chen mula sa kamatayan. Ngunit para sa isang dahilan, ang mga reaksyon ng katawang ito ay tila ayaw akong hayaang i-expose ang plano ng junior sister. Ang impormasyon tungkol kay Huai Yuerong sa orihinal na laro ay imposibleng ma-unravel. Maaaring ang aking mga galaw ay nag-trigger ng isang hidden route para kay Huai Yuerong. Maaaring ang mga benepisyo ng pagsunod sa storyline ni Huai Yuerong ay mas malaki kaysa sa pagpatay kay Xiao Chen. Sinabi ni Huai Yuerong, nais ng taong ito na ilibing ang kanyang disipulong si Xiao Chen. Hindi tatanggihan ni Temple Master Bai ang simpleng kahilingang ito, tama ba? Sinabi ni Bai Qingling, dahil ang saintes ay mayroong kahilingan para sa taong ito, kailangan mong pumayag sa isa sa aking mga kondisyon. Sinabi ni Huai Yuerong, talagang hindi ka nagpapakawala ng anuman ng magsalita, anong uri ng kondisyon ito? Sinabi ni Bai Qingling, ang Sect Master Selection Ceremony ay gaganapin sa loob ng 1 buwan. Ang taong ito ay sasabihin sa saintes sa oras na yon. Pinulot ni Huai Yuerong si Xiao Chen at sinabi, umaasa lamang ang taong ito na tutuparin mo ang iyong pangako kapag dumating ang oras. Umaasa akong hindi hihingi ni Temple Master Bai ang isang bagay na hindi maaaring gawin mula sa akin. Kunin ko muna ang bangkay na ito. Paalam at siya ay tumalon palayo. Sinabi ni Saint Singer, Guro, talaga bang susundin mo ang kalooban ng matandang iyon? Sumigaw si Bai Qingling, junior sister. Huminto si Huai Yuerong, at sinabi ni Bai Qingling, sa paanan ng Jiui Mountains, mayroong isang never-withering magnolia de la Valle. Ang senior brother na ito ay hindi kailanman naglakas loob na kalimutan sa buhay na ito. Huminto si Huai Yuerong ng 1 segundo at nagulat sa narinig mula kay Bai Qingling. Tahimik siyang nag-isip at sinabi ng isang system notification, congratulations to the host for spreading great love. Sinabi ng isa pang system notification, points earned, 1,000 points. Kasalukuyang points, 8,500 points. Sinabi ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ang desisyon na hayaang makatakas si Xiao Chen ay napakapanganib, ngunit hindi isang masamang ideya na tumaya sa kanya. Huwag mo akong bigin, junior sister. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.